Pakinggan po natin, umeepal-epal na naman si Magalong, wala namang napatunayan, wala na namang magawa ang isang DDS na patago. Yeno Manzano, shout out. Honor right now. And she has declared that she wants to be president in 2028 is Vice President Sara Duterte. Tinanong siya, ano masasabi mo? Nag-declare na si Sara. Siya ang nag-declare ng presidente. Ano masasabi mo? Bukod sa may solar ka sa noo. Aray ko. Diba? Do you think, Mayor, she will be a good, transparent leader who has reputation, character? Tinanong siya, sa tingin mo ba, Sharon, M. Cervera, Joey, Yeno Manzano, ayan, Sharon. Sa tingin mo ba magiging transparent at very good leader siya? Ano sagot ni Magalong? And competence? And competence daw? Pwede ba, Rico? Pan muna. I invoke my right to remain silent muna. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung aming advocacy is process-focused. Kita mo, katarantaduhan ni Magalong. Aray ko. Ba't di mo masagot? Ba't hindi mo masagot? Kasi nga DDS. Hindi po masagot ni Magalong tungkol kay Sara kasi nga po DDS yan. Joby, shout out. Hindi masagot. DDS Sa'yo, yung aming advocacy is process-focused. Otherwise, I will actually, kita mo katarantaduhan ni Magalong. Pero sa mga congressman, may sinasagot siya. Pagdating kay Sara, nagmamagalong. Magalong, sa congressman, ang dami mong daldal. Sa congressman, ang dami mong kuda. Pagdating kay Sara, kita mo naman ang kurakot. Kita mo naman ang pagdanakaw. Kita mo naman nasa impeachment, wala ka pa rin masabi. Bobo ang putik. Aray ko. Tapos sasabihin mo, magiging proud ka pa ng mga mayor na sila daw ang mayor na mga hindi kurakot. In your dreams. Aray ko. Ayan ba? Tinatanong ka kung ano masasabi mo kay Sara, wala ka masabi. Aray ko. Hoy, Sir Mac, maraming salamat Sir Mac Bisiral, maraming salamat po, sir. Tama ba yun? Namimili ka na ng sasagutin mo kung di ka ba naman tanga, Magalong. Aray ko. Diretso natin. Thank you, Sir Mac. I will compromise our principles, especially in choosing the right leaders. Okay. So, let me try to rephrase it. Ganon din yun. Malalabasan yun. Competence, reputation, Yes. character. Yeah. Will the mayors for good governance, if you find the right leader who have these Yes. very important characteristics, support this lady or support this gentleman? They will For support 2028. they will support someone who has competence, character, and a good track record. During our assembly meeting, prior to the 2020, Tignan mo, hindi niya masagot si Sara Hindi niya masagot, Ang dali-dali ng tanong, Magalong, kung di ka ba naman panot. Ang dali ng tanong, Magalong, naniniwala ka ba kay Sara na magdi-deliver siya? Naniniwala ka ba kay Sara? Oo, hindi lang Sabi nga ni Robin, yes or no. Aray ko. Diba? Kaya nga sabi ni Robin, yes or no lang. Aray ko. Yes or no lang ang sagot. Hindi, ang dami pang kuskus balukos diretso. the 2025 elections, nag-usap-usap kami.
At ang pinag-usapan namin is we're not going to use the Mayor's for Good Governance as a vehicle. Naku, tigilan mo kami, kasama ka pa sa Mayor's Good Governance. Bulok! Ang Mayor's Good Governance, tapos may tennis court ang Diskaya. Aray ko. Oh! Kalokohan! Pero pagdating sa mga congressman, ang daming sinasabi. Siya lang ang bida. Siya lang ang kumukuda. Pagdating kay Sara, walang makuda. Oh. Pagdating kay Sara, walang makuda. Kasi nga, DDS. Aray ko. For any political ambition. But we will define the values, core values of the leader that we want to be elected in this position. Yeah. So could this vice president, Oh. could the vice president and the president of this country come from the ranks of the mayors for good governance? Oh, yan. Alam mo, everything is possible. Everything is possible. Putik, hindi niya masagot ang putik. Everything possible, oh. Ibig sabihin, talagang hindi niya masagot si Sara Duterte. Ang dali ng tanong, Magalong. Huwag kang tatanga-tanga. Ang tanong, pwede bang makasama yan? Sa katulad nyo na, kunyari, yung rank nyo na Mayors for Good Governance, pwede bang makasama si Sara yan? Pero mo ang tanong, everything is possible. Aray ko. Wala. You are continuing to educate the youth. Yes. What is right now the mindset of the youth when you talk to them and when you give? Kita nyo po, oh, wala pong masagot si Magalong. Kasi nga po, si Magalong, nagmamagalong na lang yan. May bago na naman siyang expose. May bago siyang expose. Pero hindi na mo na daw niya pwedeng sagutin. Pwede ba naman yun? Ha? May expose ka tapos hindi mo pwedeng sagutin? Ano yun? Katangahan yun. Aray ko. O, pakinggan nyo ha. Yung inyong claim po na may mga miyembro daw ng House Prosecution na may mga budget insertions. Handa ho ba kayong pangalanan ang mga ito, Mayor? Well, alam mo, not the right time for me to name the Oh, kita mo, not the right time na naman. Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet, mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Anak ng weteng, wala talagang alam si Magalong kundi mamintas, manira lang ng tao, pesting yawa ka. Walang kwenta talaga to, panggap lang to eh. 'Di ba? Tinatanong siya, oh, pwede mong pangalanan yung congressman. Ayan na naman, not the right time. Ano yan? Alex? Not the right time? Ano yan? Mag-iimbento ka pa ng script? Ha? Aray ko. Mag-iimbento pa ng script? Oh, ulitin natin ha, pakinggan nyo, oh. Yung inyong claim po na may mga miyembro daw ng House Prosecution na may mga budget insertions. Handa ho ba kayong pangalanan ang mga ito, Mayor? Well, alam mo, not the right time for me to name all these people. Ano? Okay, Pero tamo. makikita mo naman during their time na nasa Not the right time. Bulaan. Bulaan. Aray ko. Kaya wag na po kayong mga kababayan, mga karayumo, wag kayong papaniwala dito kay Magalong. Puro bulaan to eh. Bulaan tong hayop na to si Magalong eh. Oh. Alam lang nito, manira ng manira, pero yung sabihin mo na sa mga Duterte, pero mo tinanong ka, wala kang masabi. Anak ng, pero bang ganyan nag-expose ka? Mamimili ka pa, not the right time. Ay, nako. O, ayan po ayan po si Magalong, ang walang kakwenta-kwentang
whistleblower daw. Siya lang yung whistleblower. Siya yung whistleblower the choosy. Choosy. Natandaan nyo ba dati? Ganyan din yan nung umano yung flood control, bida-bida. May 888, may 999, may 1212, ginawang Shopee. Bandang uli, wala. Bandang uli po, walang nilabas. Ano nangyari? Yung pala, siya ang sabit kay Diskaya. May tennis court sa Baguio. At saka nga po pala, yung Baguio ngayon, biro mo, bundok na binabaha pa. Aray ko. Grabe. Yung Baguio po ngayon, nasa bundok pero binabaha. Ang tindi. Ay, nako. Okay, dumako na po tayo dito, Ito po, punta natin tong trending na ngayon. Bigyan natin ng reaksyon. Ito po, pakinggan natin. Trending online ang Facebook post ng isang lalaki mula Taguig City dahil sa palpak umanong Unified 911. Ang assistance system ng gobyerno hindi raw napakinabangan sa panahon ng emergency. Narito ang Agenda Weekend Report ni Late Kabagani. Matinding galit ang inilabas ng isang netizen na taga-Taguig sa kanyang Facebook post nitong Sabado matapos umanong mahirapan siyang makahingi ng emergency assistance nang biglang atakihin ang kanyang ama. Sa Facebook post kahapon, sinabi ni Basti Askri na halos 10 minuto siyang tumawag sa 911 bago may sumagot. Matagal din daw siyang pinaghintay habang naririnig umano ang tawanan at pag-uusap sa background. Habang hinihintay ang tulong, siya mismo ang nag-CPR sa kanyang ama. Sa kanyang follow-up post ngayong araw, humingi siya ng paumanhin sa mga salitang nabitawan niya dahil daw sa matinding emosyon. Ayon sa kanya, nalaman niya na ang ambulansyang agad na dumating sa kanilang bahay ay hindi ang ambulansyang na-dispatch ng 911. Binanggit din niya ang call history ng kanyang telepono matapos ang kanyang tawag sa 911 ng 12:18 ng tanghali. 12:38 na nang may tumawag sa kanila mula sa ambulansyang kaugnay ng 911 response. Pero sa oras na ito, nasa ospital na umano ang kanyang pamilya. Alam nyo mga babayan na ako masasabi ko lang po dito mga babayan, kung totoo man to, nakakalungkot po na yung 911. Sabi ko naman siya, alam niya naman tayo, hindi naman tayo kumakampi porkit gobyerno eh. If ever totoo yun, napakasama naman nun. Na nagkukwentuhan daw di umano, ang sobrang tawag dito, sobrang salbahe naman nung nagkwentuhan pa. Huwag naman sanang ganun. Pero mga kababayan, ang inaano ko lang dito, sa bagay, tama rin naman ang ginawa niya na tumawag siya sa emergency 911. Pero kasi, iba-iba kasi ang instinct ng tao, mga kababayan eh. Pero kung ako po kasi, ang instinct na gagawin ko, kung ganyan po, syempre, magtatawag po ako dito sa, yung pinakamalapit na. Alam mo yon? Alam niyo po, mga kababayan, iba-iba kasi instinct eh. Siguro ang instinct ni Kuya yung 911. Pero kung ganito po kasi, ako, ang gagawin ko siguro is itong barangay kakalampagin ko o kaya itong kung mahirap kami, syempre hingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Yun talagang nandun ako, inasikaso ko na mga kapitbahay, hingi ako. Yun talagang immediate. Ayun po kasi, yung pinaka sa akin kasi, pinaka mabisa po kasi, yung immediate na solusyon mo sa isang sitwasyon. Yun po yun eh. Hindi ko sinisisi kuya na tumawag siya 911 na very good yon. Very good ka doon kuya. Very, very good. Hindi kita sinisiraan. Sang-ayon ako sa'yo. Pero kung ako kasi marami na akong emergency sa buhay ko. Marami na po. And sa buhay ko, Mami Lorna Taraguchi, shout out me. Sa buhay ko, Askim, shoutout, SP Aki, shoutout. Ayan. Sa buhay ko, kasi ako mismo ako kasi marunong mag-drive. At ako rin po ang panganay. Kaya ako sa mga kamag-anak ko, ako nagsusugod dyan. Kung may Thank you, Mami Lorna. Ako ang nagsusugod dyan. Pero ako kasi,
kung sa akin nangyari to, mga kababayan, depende kasi depende kasi. Kung sa akin nangyari to, yung immediate action ko siguro, etong eto pong mga kapitbahay, barangay, para sa akin. Para sa akin. Oh. Ngayon, if ever, kasi yung 911 kasi, sa totoo lang, iisipin mo, pupunta pa yan. Di ba? Pupunta pa yan. Tapos, hindi naman kasi, ano yan eh. Yung 911, although, ang 911 po ay, tawag dito, matatawagan mo sa oras ng pangangailangan. Hindi naman yan, parang hindi po yan parang magic, pang, andyan na kagad sa harap mo. Alam niyo po yun? Nagets niyo ako? Immediate. Para sa akin, hindi po kasi immediate yung 911 eh. Para sa akin lang sorry Kasi, kung yung pinaka-immediate mo, di ba? Yung pinaka-immediate mo po, is yung paligid mo. If ever lang kasi yung papa ko, although hindi ako tumawag sa 911, yung papa ko nakipagtulungan kagad ako sa mga kapitbahay, nakipagtulungan ako sa barangay. Kasi yung 911 po, hindi naman po siya ganun instant tatawag ka pa, hello, ganito, saan po ba kayo? Di ba? Pero ang 911, mabisa yan sa mga criminal investigation. Pero pag sa health po kasi, sa mga biglaang health, parang mahirap po kasi maghihintay ka pa ang health, ang emergency ng health, hindi pinaghihintay. Dapat talaga sugod mo na yan Di ba? Di ba? Tama, Green Day, di ba? Alam mo na yan, di ba? Nanay at ang tatay ko, di ba? Alam ni Green Day yan, nandyan si Green Day. Since day one yan, nandito yan. Nanay ko, tatay ko na emergency, sinugod ko yan lahat. Ang pinaka-instant ko talaga, tatakbo ko. Kung wala man ako sa sasakyan, manghihiram ako, mga ablot ako. Kung maaari, mga ablot ako. May taxi, may ganyan. Yun kasi ang instant. Oo. Pag health ang usapan. Sorry sir, hindi kita binabasa, sangayon ako sa'yo. Sangayon ako sa iyo. Wala akong binabasa sa'yo, sangayon po ako sa'yo. Ang pinagtataka ko lang, di ba, dapat, alam mo yun, para sa akin kasi dapat sinugod niya Sinugod niya, siya na yung sumugod. Sinugod niya na yung tatay niya, dahil nga, oras ang kalaban Kasi, kakain ng oras ang 911 papunta sa'yo. Kakain na ng oras yun. Pag kinuha yung tatay mo, kakain na rin ng oras. Ngayon, kung ikaw na nagtakbo, rekta na. Diba? Yun lang naman, wag kayo magagalit sa akin, wag po kayo magalit, hindi ko po siya binabasa, wag kayo magalit sa akin. Yung situation lang po na gusto kong i-implement or i-elaborate sa inyo. Kasi kung, sandali lang pakinggan natin. Narito ang Agenda Weekend Report ni Late Kabagani. Matinding galit ang inilabas ng isang netizen na tagatagig sa kanyang Facebook post nitong Sabado matapos umanong mahirapan siyang makahingi ng emergency assistance nang biglang atakihin ang kanyang ama. Inatake yung tatay niya. Di ba? Inatake yung tatay niya. So, siya rin ang nag-CPR. Ako mismo ang tagal ko nag-CPR habang hinihintay namin ng ambulansya. Yun pala Pero, nasa na kasi, nasa na pala, nag-CPR siya. Pero ako kasi, dapat, bagay, di ko rin siya matuturuan. Pero kung ako lang ako na magsusugod nun. Sasabihin, kung paano kung wala kang pera? Ano yun emergency yun Ako kasi, ang instant ko dyan,
maghaharang ng taxi, magkukuha ng taxi. Kasi kakain ng oras yun eh. Kakain ng oras yung 911 eh. Kakain pa ng oras yun eh. 'Di ba? Para sa akin kasi kakain pa ng oras yung 911 eh. Kakain ng oras yung 911. Na-stroke na yung tatay mo, kakain ng oras yun eh. Pero okay na yun. 'Di ba? Yun nga eh. Oo, ang daming pagdadaanan yun eh. Tapos, yung barangay sana, tinawagan mo na lang. 'Di ba? Yung barangay sana, tinawagan na lang. Kasi hindi ang 911, hindi po yan sinasabi nila na instant pak, nandiyan na yung 911. Hindi. Magta-travel po yan. At alam natin alam po natin, dito po sa bansa natin, traffic po, given the, consider the situation dapat. Addictos Rex, tol, shoutout. Jemeg, 2127, Bench, shoutout. Diba? MJ Vlog, shoutout. Ta-travel pa yung 911 eh. Hindi ko kinakampihan yung 911 ha. Hindi ko po kinakampihan yung 911 kung nagkulang sila. Ang pinupunto ko lang, yung instinct ba? Instinct. Bawa, inatake sa puso. Pak! Yung tatay mo, inatake sa puso. So, sugod mo na. Sugod mo na. Kasi, yung kung tumawag ka ng 911, i-interviewin ka pa, marami pang ganyan-ganyan, tapos, hihintayin mo yan. O, di ba? Dapat coordinated barangay na lang. Barangay, kapitbahay. Siguro naman, barangay, kapitbahay. Yun naman po eh. Pero, respeto kay kuya. Kuya, respeto sa'yo ha. Hindi kita binabash. Sa Facebook post kahapon, sinabi ni Basti Askri na halos 10 minuto siyang tumawag sa 911 bago may sumagot. Matagal din daw siyang pinaghintay habang naririnig umano ang tawanan at pag-uusap sa background. Habang hinihintay ang tulong, siya mismo ang nag-CPR sa kanyang ama. Sa kanyang follow-up post ngayong araw, humingi siya ng paumanhin sa mga salitang nabitawan niya dahil daw sa matinding emosyon. Ayon sa kanya, nalaman niya na ang ambulansyang agad na dumating sa kanilang bahay ay hindi ang ambulansyang na-dispatch ng 911. Binanggit din niya ang call history ng kanyang telepono matapos ang kanyang tawag sa 911 ng 12:80. Kita mo, yung 911 hindi na, kasi ako para sa akin mabisa yung 911 sa mga ano lang eh. Pero sa health po kasi, mahirap isugal, alam mo sa mga ibang bansa, ang mabisa ang 911, sa opinion ko lang po to, huwag kayong magagalit Sa opinion ko, mabisa ang 911 sa mga krimen, sa pagsagip ng buhay, ng mga ganyan-ganyan. Pero sa health po kasi, mahirap eh. Mahirap po, ako para sa sarili ko, mahirap isugol yung naghihintay ako ng ambulansya. Ako kasi hindi ako ganun eh. Tatakbo ko na yung tatay ko, tatakbo ko na yung nanay ko, tatakbo ko na yung anak ko. Hindi na ako mag-aasa pa ng, hello, 911, gusto ko lang. Tatakbo ko na yan kahit wala akong pera. Sa experience ko po sa buhay ko. Diba? Pag atake kasi dapat relax lang at bigyan ng lakas ng loob ang inatake. Mainit na tubig, ibabad ang mga inatake kung kaya. Kaso, hindi niya alam yun, ask him, siguro hindi siya, diba? No nga eh. Dapat monitored sa barangay ang 911. Bagay. Para sa akin, ako, opinion ko, dapat si kuya, inano mo yung barangay, kuya. Ano mo yung barangay? Huwag ka magalit sa akin hindi po ako nang babasa. Yung barangay kasi, base lang yun sa experience ko sa buhay Base yun sa mga experience ko sa buhay. Yung sinasabi ko to base sa experience ko sa buhay. At karamihan, tama si Joby, karamihan sa mga barangay may tagig nangyari. Tagig nangyari. ng tanghali, 12:38 na nang may tumawag sa kanila mula sa ambulansyang kaugnay ng 911 response. Tanghali.
Marami palang tao. Tanghali pala nangyari, hindi madaling araw. 'Di ba? Tanghali nangyari. Yun kuya, kung tanghali pala nangyari, marami pang tao. Oh, meron pang kala ko naman 12:18 PM. Tanghali pala nangyari, 12:18 PM. Tapos 12:38 PM, I received a call from the ambulance associated with the 911 response and asking if where is the patient, and my sister response was that already in the hospital. Oh, tanghali pala eh. Pero sa oras na ito, nasa ospital na umano ang kanyang pamilya. Kalaunan ay binawian na rin ng buhay ang kanyang ama. Condolence. Nakarating na umano ang insidente sa Condolence po kuya, condolence po. nauukulang ahensya at tumanggi munang magbigay ng karagdagang detalye ang pamilya. Iniimbestigahan na raw ng DILG at PNP kung ano talaga ang nangyari. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, na-relay naman daw sa Taguig Command Center ang tawag. Yun. Pero makalipas ang ilang oras, wala pa ring kumpirmasyon kung na-dispatch o nakarating ang ambulansya. Tinitingnan na rin ang posibleng problema sa shift handover o pag-endorse ng naturang kaso. Dati nang sinabi ng DILG na layunin ng Unified 911 na i-connect ang mga responder para mas mabilis ang pagtugon sa mga emergency. Oh, kinunik para sa Taguig eh. Kinunik sa Taguig. Oh, kinunik. Oh, yun. Ayan ang problema. Yun. Para sa akin, condolence kuya. At sabi, tanghali pala nangyari yung atake. So, yun. Yun ang nangyari. Condolence sa'yo kuya. And, pakatatag na lang. And, condolence sa tatay mo. Yun lang. Dapat ang 911 ay alerto. Lagi, lalo na emergency hotline. 911, police, medical operators, and responders. Nagtatawagan nga daw, nagtatawanan eh. Mali po yun ha, mali po yun. Kung nagtatawanan kayo, sabi ko sa inyo, kahit na nasa gobyerno tayo, mali yun. Mali po yun. Ha? Mali po yun. If ever totoo nagtatawanan kayo, mali yun. Ang ko lang naman kay kuya, dapat, yung nasa paligid niya, tinawag niya, tanghali naman pala eh. Diba? Condolence po kuya. Ayan po yung sa 911.
sa